Mga kapatid, sa Ebanghelyo ang ating Panginoong Kristo ay nagpagaling. Ito pong binasa natin ay short version ng Ebanghelyo. Yung mas mahaba ay meron pa siyang isang pinagaling bukod sa anak ni Jairo na isang opisyal. Pinagaling din niya yung isang babaeng dinurugo ng 12 taon. At ito namang anak ni Jairo ay patay na pero kanyang binuhay. 12 taon din. Ang magandang tanong sa atin, mga kapatid, ngayon sa ating pagninilay ay saan ba tayo tumatakbo o lumalapit kapag tayo'y may karamdaman? Kanino ba tayo lumalapit at nakikiusap kapag tayo'y may karamdaman sa katawan at sa kaluluwa? Madali daw sabihin na kapag tayo'y may sakit, tumatakbo tayo sa Diyos. Nagdadasal tayo at tumingi tayo ng tulong sa mahal na Birhen. Yan ay pag may sakit tayo, pisikal. Pero kapag ang sakit natin ay espiritual, kapag tayo'y nagkasala, pag tayo'y nagkamali, o pag tayo'y nananatili sa kasalanan na alam natin may karamdaman tayo, kanino tayo lumalapit? Kanino tayo tumatakbo? Dapat daw sa Panginoon din. Kasi kapag tayo may kasalanan, kapag tayo may nagawang mali, sino bang magpapatawad sa atin kung hindi ang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad? Sino ba ang kayang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan kundi ang Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal? Mga kapatid, sa Ebanghelyo nga po, dalawa ang pinagaling ng ating Panginoong Kristo. Isang babaeng miserable ang buhay sapagkat 12 taon nang dinurugo at isang 12 taong gulang napatay na. Ang sabi ng mga tagapaglingkod kay Jairo, bakit mo pa aabalahin ng Diyos? Si Jesus, ang guro, patay na ang iyong anak. Sabi ni Jesus, hindi siya patay, natutulog lang. At hindi ba, sabi nga niya, nung makita niya yung bata, talita kumi, na ibig sabihin, bumangon ka. Ineng, magbangon ka. Binigyan niya ng buhay at kagalingan ang batang ito sa pakiusap ng kanyang ama. Ganon din yung babaeng dinurugo. Tayong lahat ay nagkakaroon tayo ng sakit, pisikal at espiritual. Tayong lahat, mga kapatid, sa ayaw man natin at sa gusto, dumadating yung pagkakataon dahil ang ating katawang tao ay mahina, marupok, tayo'y nagkakasakit, tayo'y nagkakaroon ng karamdaman. At alam natin yan, may mga oras at pagkakataon na lumalapit tayo sa Diyos para sa atin o para sa ating mga mahal sa buhay na sadya namang ibinibigay yung kagalingan, yung pagpapagaling, ibinibigay yun ng Diyos, lalong-lalo pa pag tayo nagpapatulong sa mahal na Birhen. Pero meron din tayong mga mahal sa buhay na nagkaroon ng sakit at namatay na hindi gumaling. Alam natin yan, marami rin tayong karanasan na ganyan na hindi binigay sa atin ng Diyos. Pero ibig sabihin ba, wala siyang kagalingang natamo? Ibig sabihin ba, hindi pinakinggan ng Diyos yung ating panalangin? Sa mga pagkakataong ganun, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin wala siyang nakamtang kagalingan. Baka hindi pisikal, kundi espiritual. Baka hindi sa katawang lupa, kundi sa kanyang kaluluwa. Sa ating pagdarasal na siya'y gumaling yung ating mahal sa buhay sa kanyang karamdaman, napatawad ang kanyang mga kasalanan,
Napalaya siya sa tanikala ng kadiliman. Kaya nga kung sabihin natin, hindi ba, siguro naihanda natin siya bago siya namatay dahil sa ating mga dasal, dahil sa ating mga pakiusap sa Diyos at sa mahal na Birhen, siya'y napatawad. Kaya lahat, mga kapatid, ng inilalapit nating pagpapagaling sa ating Panginoong Kristo ay pinagkakaloob sa atin. Kuminsan lang, habang tayo'y malakas, habang tayo'y nagagawa natin ang lahat ng bagay, nakakalimutan natin at pag tayo'y nagkasala, pag tayo'y nagkaroon ng sakit sa ating kaluluwa, hindi tayo humihingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Hindi tayo lumalapit, minsan nagsisinungaling pa tayo, minsan nagmamagaling pa tayo, sasabihin natin, wala akong kasalanan, Father, hindi ako nagkasala, hindi ko kailangan ng kumpisal, hindi ko kailangan ng pagpapagaling ng Diyos. Alam niyo, alam ng Diyos na kailangan natin ng Kanyang pagpapatawad araw-araw. Lagi natin kailangan siya, kaya nga itinatag niya ang sakramento ng kumpisal para tayo lagi niyang patawarin, para tayo lagi niyang yakapin sa ating pagkasira dulot ng kasalanan. Nandiyan ang sakramento ng kumpisal, mga kapatid, para tayo'y laging buuin ng Diyos sa ating pagkawasak dahil sa ating sakit sa kaluluwa. Kaya pag tayo nagkamali, pag tayo po'y nagkasala, lumapit tayo kaagad sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang yung pag-ibig ng Diyos ay madama kaagad natin. Yung pagpapatawad ng Diyos ay maranasan natin kaagad. Sapagkat maliwanag, mga kapatid, sa Ebanghelyo, ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon na tayo'y nagdurusa, ayaw ng Diyos na tayo'y namamatay. Ang nais ng Diyos para sa atin, sa pinakita ni Jesus sa Ebanghelyo, na tayo'y malaya, na tayo'y mabuhay ng maligaya, na tayo'y mabuhay ng masaya, na punong-puno ng grasya at kaligayahan ng Diyos. Hindi punong-puno ng pera, kundi punong-puno ng mga spiritual na biyaya at pagpapala ng Diyos. Di ba napakasarap ng buhay na wala kang guilt, wala kang sinirang tao, wala kang sinaktan, wala kang kasalanan. Di ba napakasarap nung nabubuhay ka sa grasya ng Diyos? Kahit nga may sakit ka pisikal, pero kung malaya yung isip mo, malaya yung puso mo sa lahat ng negative, dahil alam mo, namumuhay ka sa grasya ng Diyos, napakasarap ng buhay na yon. Sapagat yun ang buhay, mga kapatid, na nais ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Ano sabi niya dun sa mga tagapaglingkod ni Jairo? Manahimik kayo, hindi patay ang bata, buhay siya. Manampalataya kayo na narito si Kristo, narito ang Diyos para tayo bigyan ng buhay. Yun, mga kapatid, ang kailangan nating paulit-ulitin sa ating sarili. Nang nais ng Diyos sa atin ay hindi kamatayan. Ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay hindi kadiliman, kundi liwanag, kundi buhay. Ang gusto sa atin ni Jesus ay pagmamahal. Ang gusto sa atin ni Jesus ay kapayapaan ng buhay. Kaya sa oras ng ating karamdaman, pisikal man o spiritual, gayahin natin si Jairo, gayahin natin ang babaeng dinurugo
ng 12 taon, kay Jesus tayo lumapit. Kay Jesus tayo tumakbo at makiusap. Kay Jesus tayo, mga kapatid, lumuhod at magmakaawa upang tayo'y gumaling. Sa sakramento ng kumpisal, umamin tayo kay Kristo na tayo'y nagkasala upang tayo'y patawarin.